Mark chapter 4, verse 21 hanggang 25. Sabi pa ni Jesus, sisindihan mo ba ang ilaw para ilagay lang sa ilalim ng bowl o kaya sa ilalim ng kama? Hindi mo ba ito ilalagay sa tamang patungan? Walang nakatago na hindi malalantad at walang sikreto na di mabubunyag. Makinig ang may pandinig. Sabi pa ni Jesus, makinig kayong mabuti. Susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit nyo sa iba. At mas grabe pa, kung sino ang meron na ay bibigyan pa, pero yung wala, kahit ang kakaunting meron siya, ay kukunin pa. Sabi ni Jesus, sisindihan mo ba ang ilaw para ilagay lang sa ilalim ng bowl o kaya sa ilalim ng kama? Syempre hindi, di ba? Ang mga ilaw natin sa bahay nakalagay yan lagi sa taas kung saan mamamaximize niya yung liwanag na binibigay niya. Kasi kapag yung ilaw, sayang yung kuryente kung ilalagay lang natin siya dun sa lugar na kung saan hindi naman maliliwanagan yung paligid niya. Tama po ba? And sabi dito, hindi mo ba ito ilalagay sa tamang patungan? Siyempre ilalagay natin sa tamang lagayan. Sa kanila kasi, nung panahon nila nakapatong yung ilaw sa lamesa kasi lampara siya, di ba? Yung ilan sa atin dito aware naman sa itsura ng lampara. Sa panahon kasi natin ngayon, mga kuryente na, di kuryente na, no? Mga aesthetic na nga yung mga ilaw natin, di ba? Pero kahit hanggang sa panahon ngayon, applicable yung tanong na yun. Ilalagay mo ba yung ilaw sa kung saan hindi siya makikita? Siyempre hindi. Ilalagay mo siya kung saan makakapagbigay siya ng liwanag sa buong tahanan or buong silid kung saan mo siya ginagamit. Walang nakatago na hindi malalantad at walang sikreto na di mabubunyag. So, in reference dun sa nauna niyang sinabi na sa inyo inireveal na ng langit or ni God, binigay na sa inyo ni God ang secret ng kaharian ng Diyos. Sige, balikan nga natin. Sabi dito, sumagot si Jesus, binigay na sa inyo ang secret ng kaharian ng Diyos. Pero sa iba na, nasa labas, parables ang ginagamit ko. It's a great privilege na malaman natin first hand kung ano yung gustong sabihin ng Diyos. And sa kanila, in their case, yung mga followers who are staying beside Jesus kahit na nag-alisan, nag-uwian na yung crowd. These followers, it was given to them kung ano talaga yung sikreto na tinutukoy ni Jesus. And di ba naalala nyo, pinag-aralan natin sa last video, yung secret na yun si Jesus himself. And walang secret na di mabubunyag. Sinisecret pa kasi dito ni Jesus at this point in time, nililihim pa niya na siya yung Messiah. Hindi pa niya sinasabi na siya yung ipinangako at matagal na nilang iniintay na Messiah. Kasi nga, iba yung perspective ng mga tao nandun. Ang akala nila, yung Messiah, tipong kagaya ni David na uupo sa trono, maghahari, tatalo sa Roman Empire, Messiah na magliligtas sa kanila, sa kanilang pagkasakop o sa kanilang mga problema sa buhay. Pero mas malalim pala kasi yung plano ng Diyos na ang Messiah pala, ang tagapagligtas, ang matagal na nilang iniintay na anointed one, ay darating pala hindi lang para iligtas yung Israel laban sa Roman. Actually malaki yun ha. Siyempre isipin mo yung Pilipinas papalayain laban sa impluwensya ng Amerikano. Malaking bagay yun kasi siyempre di ba isang buong bansa yung maliligtas eh. Pero mas malaki pa pala ang plano ng Diyos. Hindi lang Israel kundi buong sanlibutan. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not die but have everlasting life. So, ganun yung scope, ganun yung sakop nung pagliligtas na ginawa ng Diyos. Niligtas niya ang buong sanlibutan. Sa pagkamatay ng Panginoong Jesucristo, buong sanlibutan ay naligtas na. Gusto ko lang din ipasok dito yung sinasabi ni Pastor Ruther sa amin, sa GC namin, that God is outside of time. Ibig sabihin, wala siya sa oras, wala siyang past, future, present. Gets mo? Si Jesus, kaya niyang tumayo. Si Jesus, nasa krus siya ng Kalbaryo, nakapako. Nanonood siya sa paglikha ng buong universe at nakatayo siya sa libingan mo. At the same time, kaya niyang gawin. Kasi nga, hindi siya bounded by time. Ang hirap i-comprehend. Hoy, Kuya A, ano yung sinabi mo? Si Jesus, nakatingin kung paano nililikha
ang langit at lupa at earth, planets and stars and sun and universe and galaxy and Milky Ways at the same time that He is on the cross, and at the same time He is standing at my puntod graveyard, and at the same time He is watching you getting out of your mother's womb. He can, because He is outside of time. That's how great God is. And then, kaya nga ang hirap i-comprehend na yung ganung kadakilang Diyos, ililimit niya yung sarili niya sa pagiging tao. Ang tao po, bound tayo ng past, future, and present. Diba? Alright, nandiyan na sila, princess. Tapos na natin to. Wrap it up, bro! Alright, so, makinig ang may pandinig. Walang lihim na hindi mabubunyag. Kaya si Jesus, diba? Nakilala rin natin, siya pala yung Messiah. Diba tayo, alam na natin. Sabi pa ni Jesus, makinig kayo mabuti, susukatin kayo ayon sa panukat. So bukas na lang to kasi nandiyan na sila princess, and see you. God bless.